Yay! Ako na. Yay! Baby out! So clarified. Oh, galit na galit. Okay pa. For today's video, dahil nga nanganak na nga aking mami, ito nga pala yung mga nangyari. Kinakausap na nga pala siya ng doktor dito. At tinatanong na nga ng doktor kung ready na siya manganak. Okay. Nung sinabi na nga pala ni mami na ready na siya manganak, agad siya dinala sa operating room. At ang mami ko kasi hindi normal ang kanyang panganganak. CS nga pala si mami dito. At para din hindi mahirapan lumabas ang aking kapatid, siya ay nagpasisaryan na lang. Kabadong-kabado nga si mami nung mga time na yan. Kasi nung ipinanganak ako ni mami, ako ay normal delivery lang. Ako nga pala ay hindi kasama dyan. At ako ay nasa school. Kasi hindi rin naman ako pwedeng pumasok dyan. Habang nasa school nga pala ako din nga pala ay kinakabahan. Kasi ang gusto ko ay maging successful ang kanyang operasyon. Si daddy din pala ay sobrang kabado din dito. At talagang hindi siya mapakali sa sobrang kaba niya. Isasarado na nga pala ang pintuan ng operating room dito. At makikita nyo nga pala dito kung gaano kakabado ang aking daddy. Ang daddy ko nga pala dyan ay sobrang kabado. Dahil nga nakapasok na sa operating room ang aking mami, hindi niya nga malaman kung anong gagawin niya. Kaya nga pala sobrang kabado ng aking daddy dito. 2 beses niya rin kasi nakunan yung mami ko. Kaya ngayon, ganyan na nararamdaman niya. Medyo masakit nga sa amin yung mga nangyari na yon. Dahil sa kagustuhan ko na rin magkaroon ng kapatid, yung 2 beses nangyari dun sa mami ko ay sobrang sakit para sa amin. Lalo na siguro para sa mami ko. Kasi ilang buwan niya rin dinala yun. Kahit papano ay umaasa na rin talaga kami. Nung unang beses na nakunan yung aking mami, ay sobrang awa ko talaga sa kanya nung umuwi siya ng bahay. Halos araw-araw nga nag-iiyak yung mami ko. Pero dahil wala din naman ako magawa, pinapasaya ko na lang siya at pinapatawa. Nung nahuli ko nga siyang naiyak noong gabi, kinausap ko siya at ang sabi ko, Mami, nandito pa naman ako at hindi pa rin ako magsasawang maghihintay sa aking magiging kapatid. Gusto ko lang maging masaya ka at ibalik yung mga ngiti na nakikita ko sa'yo dati. Maganda ang plano sa atin ng Panginoon. Kaya naman, nandito lang ako, Mami, para sa'yo. Ituloy lang natin ang buhay kasi may mawawala pero panigurado may dadating. Makalipas nga pala ang kalahating taon, nabuntis naman ang aking mami at sa hindi inaasahang pagkakataon na naman, nalaglagan siya uli sa pangalawang beses. At dito, dumating na ako sa punto na kung paano ko pa siya papasayahin dahil sa kagustuhan din nila na magkaroon na ako ng kapatid. Kaso nga siguro hindi pa to plano ng ating mahal na Panginoon. Marami pa talagang bagay sa mundo ang hindi pa natin nalalaman. Katulad na lang ng mga plano ng ating Panginoon. Madalas kasi nakatutok lang tayo sa social media. Pero yung pagtawag sa Kanya ay medyo nakakalimutan na rin natin. Hindi naman talaga sapat ang linggo-linggo lang nagsisimba. Kasi ang gusto talaga ng ating mahal na Panginoon ay araw-araw natin siyang alalahanin. May mga time din kasi may problema ang mga tao. Kaya siguro doon lang nila natatawag ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung pangalawang beses na nawalan ako ng kapatid ay araw-araw na talaga ako nagdadasal. Gusto ko na rin talaga magkaroon ako ng kapatid. Kaya naman makalipas ang ilang buwan, nabuntis uli si mami sa pangatlong beses. At dito na nga pala lumabas ang aking kapatid na si Samira. At alam ko na napakasaya ng aking mami at daddy. Kaya ngayon naniniwala ako sa mga plano ng Panginoon. Siya naman talagang may alam ng lahat. Kaya tayo matuto natin kilalanin siya at humingi sa kanya ng pasasalamat araw-araw. Sobrang saya ko nga pala ng mga time na yan. Kasi hindi ko lang nakita sa kanila yung mga ngiti. Nakita ko na rin sa wakas ang aking magiging kapatid. Kaya naman maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami binigo sa aming mga kahilingan. At alam ko marami ka pang plano para sa amin. Hindi naman kami magsasawang maghintay. At alam ko nag-uumpisa pa lang ako. Pero maraming salamat na kagad sa iyo. Kung may marating man ako, wala. Basta kasama ko lang yung pamilya ko. Okay na ako doon. Lalo na may kapatid na ako ngayon. Ipinapangako ko nga pala sa inyo, aalagaan ko siya lagi. At sa lahat ng aking natutunan, lagi ko siyang tuturuan. Maraming salamat nga pala sa iyong regalo. Pangako ko, aalagaan ko siyang mabuti. Yun lang, paalam. Please like, follow, share.